Magandang hapon pong muli sa ating mga taga-subaybay sa ating FB Live. Ito po muli si Brother Mel na samahan ninyo po sa ating talakayan. Muli, ang video pong ito ay hindi po pwedeng kunin ng sino man. Ito po ay pag-aari ng In Defense of the Truth live at In Defense of the Truth YouTube channel. Wala pong sino man ang kukuha nito. Naparito po ako hindi para makipag-away, kung hindi para sumagot sa lahat ng inyong katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Hihintayin ko po ang sino mang mga Katoliko o hindi Katoliko na magtatanong tungkol sa ating pananampalataya. Hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Siguro kalok-alay ko lang po. Ito pong muli si Brother Melchor na maghahayag ng katotohanan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Hihintayin ko po ang inyong mga katanungan habang tayo ngayon ay nandoon sa lockdown. Ang gagawin po natin ay magla-live streaming tayo para marami tayong matutunan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Maaari na po kayong magtanong kahit ano pong topic na naririnig nyo na atake sa ating simbahang Katoliko ay sasagutin po natin. Inuulit ko po, hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Si Brother Ed Paluwag po ako. The original name is Melchor David Manalili. Kamukha ko lang po yata si Brother Ed Kaluwag. Ano po? Kung meron po kayong katanungan at atin pong hihintayin, kahit ano pong itanong ninyo, dito po kayo magtanong, wag po kay Ves. Basta tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, ay sasagutin po namin kayo. Ang sabi ni Adrian Patangi, brother, anong nangyari? Walang nangyari. Maiba naman tayo ng aura. Kung meron kayong katanungan, ay ating sasagutin. Inuulit ko po, hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Si Brother Melchor po ito. Nag-disguise lang po ako para maiba naman po yung ating aura at hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. Okay. Jomar Sabanal, anong meron Kuya Melchor? Ang meron po ay question and answer portion tayo. Kung ano po ang gusto nyong itanong ay sasagutin po natin. New look daw ako, sabi ni Sheila Cortez. Salamat. Hindi po ako si Brother Ed Kaluwag na nagba-viral. Ano po? Si Brother Melchor po ito. Hinihintay ko po ang inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Hindi po ako naparito para makipag-away, kung hindi para sumagot sa lahat ng mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Inuulit ko po, maghihintay po ako ng inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Bromel, sabi ni Mark Lawrence, Bromel, may pabigla ka. Mas maganda na yung maiba-iba ng aura. Okay, inuulit ko, wala pong sino man pwedeng kumuha ng video na ito kung hindi ito ay pag-aari lamang ng In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth YouTube channel. I-share ta ni bro. Okay, mamaya mo na to i-share bro. Mas maganda. Malamang mag-viral tayo. Mapabilis yung tumbling natin sa YouTube channel. Malamang magba-viral ito. Ano po? Baka kung meron kayong katanungan na naguguluhan kayo sa ating pananampalatayang Katoliko, nandito po ako. Nakahandang sumagot bilang isang mananampalatayang Katoliko at inyong kapanalig na tutugon sa mga pag-aalilalang nyo tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ano po? So, naghihintay po ako ng inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Inuulit ko po, mga kapananampalataya, kapanalig, hindi po ito si Brother Ed Kaluwag, ito po si Brother Melchor Manalili. Nag-disguise lang po ako para kakaiba naman po ang dating natin. Baka nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko. Sige po, maaari na po kayong magtanong tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Nag-iisip ako ng magandang tanong, Jomar Sabanal. So, mas maganda ilista ninyo na para tuloy-tuloy po yung ating talakayan tungkol dito sa pananampalatayang Katoliko. Kahit out of the topic po, walang problema. So, Sister Sheila Cortez,
Sabi niya ako rin, so magtanong ka na po dahil ito po yung nire-request nyo. Question and answer portion po tayo sa ating pananampalatayang Katoliko. Naghihintay po ako ng mga magtatanong at salamat po. Meron na tayong 21 na nanonood. Adrian Patongi, question number 1. Bakit sa last 2 minutes lang po nagpabaptize si Emperor Constantine? Napakaganda ng katanungan mo. During his deathbed, nung nandoon na siya sa higaan na papunta niya sa kamatayan, bakit doon lamang siya nagpabautismo bilang maging tunay na Kristiyano? Napakagandang tanong mo, no, kapatid, no? Brother, anong reason ni Constantine kung bakit hindi agad-agad siya nagpabautismo? Unang-una, bilang emperador, siya ang namumuno sa buong imperyo ng Roma. Madugo ang kanyang pinangahawakan at napakarami niyang obligasyon na dapat gampanan bilang emperador. Kung siya ay nagpabautismo that time, mapupulaan ang kanyang pagiging Kristiyano at ito ay aatakihin ng mga taong namumuno na kasama niyang namumuno doon na sasabihin, Kristiyano na yan, bakit pinatutupad niya pa ang mga pag-execute sa mga ganito? Kaya during his deathbed, doon lamang siya nagpabautismo upang hindi mabahiran ang kanyang pagiging Kristiyanong emperor during that time. Dahil napakasensitibo ng kanyang pinangahawakang kapangyarihan bilang emperor ng Roma. Kaya kung siya ay during that time nagpabautismo siya at naging Kristiyano siya ron at patuloy na umiiral ang mga persecute, marami siyang maririnig na batikos during that time. Kaya nagdesisyon siya during his deathbed, doon siya magpabautismo upang ang kanyang pagiging Kristiyano ay hindi magkaroon ng anumang bahid politika. Yan po ang dahilan. Ano po? Okay. Nasagot ko na po si Adrian. Andrew Aison, Bromel, meron po akong tanong with regards as the fruit of the Holy Spirit. Merong Bible 12 at meron 9. Sabi ng sa sisi dahil sa Latin Vulgate kaya 12. So wala namang problema ron, brother and sister. The 9 gifts of the Holy Spirit. Kung titingnan mo doon, brother, wala namang problema. Maraming kaloob ang Espiritu Santo. Yung 9 gifts na yun ang pinaka-major gifts ng Holy Spirit sa mga taong nakatanggap nito. Actually, hindi lang name, yun lang ang ibinigay na major na tatanggapin ng tunay na mamaya ka na tumawag, kapatid, nagugulo tong si Brother Mel. Mamaya na. Okay. Sabi ni Andrew Aison, bakit sa last 2 minutes, nasagot ko na po. Bromel, Andrew Aison, actually yun ang major gift of the Holy Spirit. Actually, marami pa siyang gift. Maraming gift. Mayroon na naman tumatawag. Mamaya ka na tumawag, sister. Ako po ay nasa live streaming ngayon. Mamaya na po, please. Maraming gift. Yung mga nandoon ay mga major gifts na inisa-isa ng Korinto para malaman nila yun ang tatanggapin ng tunay na nananampalataya kay Kristo. Hindi lang na yan, marami yan. Okay, kaya hindi po mali yan. Okay. Guerrero Carquiel, bro, naniniwala ako na pagsuot ko ang kay Saint Benedict medal, parehas tayo, meron din ako medal dito sa likod. Ayan, may medal din ako, Benedict medal, at saka Benedictine cross. Ang sabi niya, hindi basta tatalab ang COVID-19. Amen. Alam ko po ang virus niya yan ay gawa ng demonyo. Unang-una, ang virus na yan ay choose ng mga tao, kaya nagkaroon yan. Ang tunay na mga anak ng Diyos kailanman ay hindi yan pinadadala ng salot ng Diyos. Choice at kagustuhan ng tao yan, free will ng tao yan, kaya nagkaroon ng coronavirus. Dahil kung hindi nila gusto, hindi yan magkakaroon at hindi yan lalabas. Yan ay choose at free will ng tao at wag nating isisi sa Diyos yan. Ang mga virus na naglipa na ngayon ay gawa mismo na nating mga tao para ito ay ating pagdusahan. Dahil tayo ang gumawa, natural tayo din ang magsasaper. Huwag nating ibibintang sa Diyos ang mga salot na dumarating sa buhay ng sangkakristyanuhan o sanlibutan. Ito po mismo ay gawa mismo ng tao at hindi mismo ito gawa ng Diyos. Tayo ang gumagawa ng ikapapahamak natin. Huwag natin ibibintang yan sa Diyos. At itong mga medal natin, itong Benedictine, ito po ay napakabisa, tama. Subok ko na po ito.
Ano po, hindi po ito anting-anting at hindi rin to agimat. Ito ay protection lamang natin sa mga bad spirit na naglipana na ating kalaban sa himpapawid. Sheila Cortez, may maging Pope po ba na babae si Pope Joanna na isang hoax o isang forgery Pope? Hindi po yan totoo. Yan po ay gawa-gawa lamang ng anti-Catholic. Wala kang mababasa na nasa 266 popes ay walang naging please, wag ka munang tumawag, sister. Nawawala yung ating live streaming. Ano po? Wala pong Sheila Cortez, wala po kailanman naging Pope Joanna o Pope Joan sa ating simbahang Katoliko. Yan ay imbento lamang at atake ng mga anti-Catholic sa ating simbahan. At kung may napanood ka na palabas o sa sini na mayroong babae, yan po ay hindi po at wala po yang katotohanan at kailanman wala pong papa or mama na babae sa simbahang Katolika. Okay po. Sheila who keeps calling. Hindi ko to si ano ba yung tumata. Hello. Ayan, dinilit ko uli. Pawala-wala yung signal. Hindi tayo magpatuloy. Ano po? Muli, inuulit ko po. Hindi po ito si Brother Ed Kaluwag. Ito po si Brother Melchor Manalili. Unang-una po, ang video ito ay pag-aari lamang ng In Defense of the Truth YouTube channel at In Defense of the Truth page. Wala pong sino man ang pwedeng kumuha o mag-reproduce nito. Ito po ay mayroong copyright at mayroong po itong restriction. Muli, naparito ako hindi para makipag-away, kung hindi para sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan. Bali, nakakailan na po tayo ng video dahil po parang sinasabotay tayo ng kalaban. So, muli po, iniintay ko po ang inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Hindi po ito si Brother Ed Kaluwag, maaring kalok-alike ko lang po o mas gwapo ako ng ilang paligo doon. Hinihintay ko po ang inyong katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito pong oras na ito o ito pong live natin ay ibinigay ko po sa mga sino mang Katolikong nag-aalinlanang sa kanyang mga katanungan. Yung una nating video, yung pangalawa nating video, dinilit ko na po yun. Ano po? Kasi nawawala po yung signal natin, humihina. So ito nawa ipagdasal natin na yung mga tumatawag o yung wag muna, tinext ko na po sila na wag muna tayong gambalain. Okay, ito ang pangtanong ni Adrian Patungi. Question number 2, ang Iglesia Katolika po ba ang tumupad sa propesiya sa propeta Daniel sa Daniel chapter 2 na tungkol sa karya na hindi magigiba? Daniel 2 was the chapter 2 verse 44. Ang sabi doon, in the days of the king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people, but it shall break into pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. Yes, kung titingnan mo ang Douay-Rheims Bible nating mga Katoliko, may footnote doon. Nababasa mo doon sa footnote ng Daniel 2:44, letra por letra po, Catholic Church ang mababasa doon sa Douay-Rheims Bible natin. Yan po ang kasagutan ko kay Adrian Patangi. Actually, ang tanong ni Adrian Patangi, pangalawa na yan. Doon sa unang video na na-delete ko, pangalawa, na-delete ko ulit dahil marami pong kawag ng tawag. Siguro magtatanong, sabi ko may live kami, dinidelete ko na po. Ito, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. Ano po? Inuulit ko, Adrian Patangi, ang propesiya sa Daniel 2:44 at saka 7:14, kung titingnan mo ron, the kingdom of God shall stand forever. Ang Mateo 16:18, ang sabi ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Yun ang katuparan ng Daniel 2:44. At ang sabi ni Jesus sa kanyang sulat sa Marcos, kung di ako nagkakamali, 11:7, ang sabi doon, ang aking kaharian ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. My house is called a house of prayer for all nations. At sa Roma 1:7-8, sabi niyang gano'n, to all in Rome, called to be saints, your faith is throughout the whole world. Sabi doon, kata angelicae and holos to cosmo. Kata, dalawang salita, at saka holos na preposition at isang adjective ba yun?
ay pinagsama kaya naging Catholic. Catholic means universal or pertaining the whole world. Yun ang sagot natin. Bakit iba daw po ang 10 utos nating mga Katoliko? Hindi iba. Kung titingnan mo yung Exodus chapter 20 verse 20 and the following verse, hindi iba yon. Dahil kung iba ang 10 utos natin, tingnan mo yung Bible ng mga Katoliko, ganun din ang nakalagay. Baka yung sinasabi mo yung nando doon sa harap ng simbahan na nakasulat, iba doon. Hindi po iba. Kung titingnan mo yung Exodus, hindi lang 10 utos yon. Napakarami nun. Aabot yan ng mga mahigit 10 pag inisa-isa mo. Isinamaris lang ng simbahang Katoliko yung nando doon sa mismong simbahan natin na nakapaskel. Pero kailanman hindi iniba ng simbahang Katoliko ang 10 utos sa Biblia. At tingnan nyo ang CCC. Hindi kagaya ng nakadikit doon sa simbahan natin. Okay, Okay, sabi rito, bro, sandali. Hinahinay lang po tayo kasi malalagpasan ko yung mga tanong nyo. Sabi ni Miguel Sogid, bro, magandang hapon po. Paano po naging 33 AD at 33 year old si Jesus nang namatay siya sa krus? Thank you po. Unang-una, yung ating kalendaryo, actually wala namang talagang perpektong kalendaryo. Ayon sa ibang pag-aaral, ito raw ay namatay noong 29 AD. Yung iba ay sabi 33 AD. Gaya nga ng sinabi natin, walang perfectong kalendaryo. Ang ginagamit natin sa pagbilang ng 33 AD, yung ating kalendaryo na Gregorian calendar. Pero kung titingnan mo yung Julian calendar, pinanganak si Kristo ayon sa mga eksperto ay nasa pagitan ng 4 to 6 BC. Nasa 4 to 6 BC o nasa 6 to 4 BC siya ipinanganak. Kaya kung sasabihin natin 33 AD, unang-una, yan po ay hindi natin masasabing accurate. Meron naman nagsasabing 29 AD, hindi rin accurate. Kaya na sinabi ko, kaya natin ginamit ang 33 AD dahil ang ating ginamit ay yung tinatawag nating Gregorian calendar. Ayan po ang sagot ko. Okay, Sheila Cruz, I'm reporting my question. Can you talk about redemptive suffering? Paano mo maipapaliwanag sa mga bata na inaalaw ni God ang mga nangyayari? Unang-una, papaano ko ipapaliwanag sa mga tao o sa mga bata na kagustuhan ng Diyos ang nangyayari? Yes, para sa ikatututo natin. Kagaya ng bansang Israel, ayaw man ng Diyos na sila ay mapahamak, pero sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, ang gusto nila, ang kanilang kalooban ang masunod, pinahintulutan ng Diyos yun para sa kanilang ikatututo. Yung mga nangyayaring kalamidad, nangyayaring mga salot dito, pinahintulutan yan para sa ating ikatututo. Unang-una, tingnan mo ngayon, solemn na solemn, nagdadasal lahat, na yung hindi na marunong magrosaryo, naalala ng magrosaryo, nung hindi na marunong magdasal ng Ama namin, nakikiisa na, pinapahintulutan niya yan para sa ikatututo. Kagaya ng mga Israelita, pinahintulutan niyang makaptive sila, pinahintulutan ng Diyos na maalipin sila para sa ikatututo nila. Kaya during that time, nung tumawag na sila at sila'y natuto at nagsisina, pinakinggan na sila ng Diyos. Tinanggal yung salot, inalis sila sa pagkakaalipin. Ganyan din po sa panahon natin ngayon, hanggat hindi tayo natututo sa tamang pamamaraan, mananatili sa atin yung mga nangyayari ngayon. Amen po. Sheila Cruz. Okay, next, Jomar Sabanal. Naniniwala ako na ang only the Catholic Church, the true church, at yung mga sulpot fake. At ang tanong, bakit patuloy pa rin silang lumalaganap? Yan ay nandoon na sa hula. Ang sabi doon sa Mateo 24 and the following verse, pag sinabi kong FF and the following verse, sabi niya, magbantay kayo. Maraming paparito at magdadala sa aking pangalan at magsasabing sila ang Kristo. Marami silang ililigaw. Noon pa man, hinulaan na yan. At magmumula rin sa inyo, lalabas ang mga bulaang propeta na dati sila'y kasama natin at ngayon hindi na sila sa atin, na malinaw lang na sila ay hindi sa atin. At sabi doon sa Galatians 1:7 hanggang 8, sabi niya ganun, sa totoo wala namang ibang mabuting balita, di ba? Meron nga lamang nagbabago. Sabi nga ng mga apostol, ang sino mang mangaral ng ibang balita sa ipinangangaral namin sa inyo, sumpain siya. Maging kami o mga anghel mula sa langit na nangaral na ibang balita na ipinangangaral namin sa inyo, sumpain siya. Ayan, okay. Supid Genius, good day bro, Melchor David.
Manalili. God bless po. God bless din, Super Genius. Unulit ko po, hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Si Brother Melchor Manalili po ito. Susunod, gagayahin ko naman si Bitoy. Joke lang po. Ano po? Adrian Patangi, question number 3. Yung number 1 mo, ulitin mo na lang yon kasi dinilit ko na yung mga video natin na yon. Kung sino man nag-share nun, aba swerte yon, baka mag-viral yan. Ano po? Question number 3. Ano po ang nangyari noong nakaraang about sa Pakamama Idol na dinala sa Roma? Salamat po. Unang-una, yung sinasabi nila na dahil daw dun sa Pakamama na dinala doon, nagkaroon daw ng sopaan Diyos. No. Hindi nila naintindihan yung Pakamama na yon. Hindi yung sinamba bilang Diyos. Kung hindi ginamit ng Santo Papa yung Our Lady of Amazon na hindi dapat yun ang sambahin. Ang dapat tunay na dapat sambahin na respeto, hindi sambahin bilang Diyos. Dahil meron tayong 3 kinds of worship, yung tinatawag na ano ba tawag dito? Yung adoration, veneration, endulia or hyperdulia. Yan ang mga pagsamba. Dahil ang adoration ay ginagamit lamang sa ating Diyos. Veneration ay paggalang at pagrespeto. So, yung ginamit ng Santo Papa doon sa Pakamama na dinala sa hindi sinamba bilang Diyos siya yung Pakamama. Kumbaga, sinabi ng na ang tunay na babae ay ang Our Lady of Amazon. Walang connection yun sa virus na nangyayari ngayon. Dahil ang Santo Papa natin ay isang theologian at isang dalubhasa sa kasulatan. Kaya alam niya yung kanyang ginagawa. At walang sinabi ang Santo Papa na sambahin natin ang Pakamama bilang Diyos ng Amazon. Wala. Ginamit niya yon to convert the Amazon into Christianity. Hindi para sambahin ang Pakamama kaya dinala ron. To respect, sabi nga, to respect the religion of Pakamama o to respect the religion of Amazon tribes tungkol sa kanilang Pakamama. Amen? Hindi para sinamba ng mga pare o ng Santo Papa yung Pakamama doon. Hindi po ganun ang interpretation nun. Matatalino po ang ating mga cardinal, lalo-lalo na ang ating Santo Papa. Kaya mali po yung bintang ng ibang sekta. Adrian Patongi, question number 3. Ano po ang nangyari? Nasagot ko na to. Ronel Ayosep Montes, religion and relationship with God, magkaiba nga po ba? Clarification ko lang po, sana kasi para sa pagkakaintindi ko. Saying lang po yan, pwede ba explain? Yes! Ang salitang religion, kung gagamitin natin, ang pinanggalingan yan sa Latin, religare. Ibig sabihin, back to vine. Ang isang tao hindi magkakaroon ng relasyon kung sila ay hindi magkakaroon ng tie-up. Ang religion is means back, gare means vine, back to vine. Kaya ang relasyon natin sa Diyos ay kinakailangan sa pamamagitan ng relasyon at ng religion. Parehas lang po ang relasyon. Kung tatanungin mo ito mga ibang kapaibayan natin sa pananampalataya, hindi na raw kailangan ang religion. Pag tinanong mo, anong religion mo? Born again Christian. Saan ka nag-church? Sa JIL. Di religion din. Di ba? Napakalinaw po Ginagamit lang nila ang silatang relasyon ay unang-una, tingnan po natin sa Biblia. Kung relasyon lang ang kailangan at hindi na religion, bakit ang ating Panginoon ay naglagay pa ng iglesia? Na nagtayo pa ng iglesia o ng simbahan o ng church? Sabi niya, di ba? The church is the pillar and foundation of truth. Di sana sinabi na lang niya na, hindi, magrelasyon na lang tayo, wag na tayo maglagay ng church. Because the religion, ay yan ang magiging ugnayan natin sa Diyos at sa kanyang bayan. Yung kanyang church. Hindi yung sasabi mong relasyon lang. Dahil kung ikaw ay mayroong religion, may relasyon ka sa Diyos. Kasi kung sasabi mo, hindi na kailangan tayo pa ng church ang Panginoon doon sa Caesarea Philippos. Kung yung actually wala pa nga doon nagkaroon lang ito ng katuparan during the time of Pentecost Day doon sa upper room nung bumaba ang Holy Spirit. Doon sumilang ang ating simbahan na ngayon ay mayroon na tayong 1,986 years na nagse-celebrate sa ating pagkakatatag doon sa Jerusalem sa upper room. Okay. Jericho D. Campos replying nila bilang yon. Okay, Jomer Sabanal, ang demonyo ba pinagpapala din ng mga ibang sekta? Actually, dalawa ang nagbibigay ng blessing sa mundo, isang demonyo o isang blessing na galing sa masama at isang blessing na galing sa mabuti. Take note, ang ating pansinin
Hindi lahat ng blessing na natatanggap mo ay galing sa Diyos. Ito ay ginagamit na pagsubok lamang sa iyo ng demonyo. Halimbawa, bakit ka nasabi? Kapag ikaw ay sabi mo, Lord, patamain mo lang ako sa loto ng first prize, pinatama ka ngayon, nakalimutan mo na lahat ng pangako mo sa Diyos. Di ba? Sa tingin mo, blessing ng Diyos sa iyo yon, na yung pinangako mo, ganyan, tapos mag-iiba yung isipan mo. Ang pinakamabigat na pagsubok sa tao, yung blessing. Dahil kapag alimbawa, ikaw, wala kang trabaho, dasal ka ng dasal, no? Magdasal, nakalimutan mo nang magnovena, nakalimutan mo nang mag-alagad sa Diyos, sa tingin mo, bigay yon ng Diyos para sa iyo na makakalimutan mo siya pag binigyan mo siya ng trabaho. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, ang nagbibigay ng blessing sa mundo, dalawa. Isang tunay na blessing na galing sa Diyos at isang tunay na blessing na galing sa kaaway ng Diyos. Dahil ang tunay na blessing sa Diyos, yung iyong ginagawang pagdarasal, hindi kailanman yan magbabago. Bigyan ka man ng bigyan ng maraming blessing, lalago pa at lalago ang pananampalataya mo at hindi yan mamawala. Pero kung may nagbigay sa'yo ng blessing at yung dati mong pagrorosaryo, nawala, hindi yan sa Diyos. Dahil ang tunay na blessing ng binigay sa inyo, okay po yung signal natin. Muli, bumabalik po ulit tayo, no? Pasensya na po. Nawala uli yung ating signal, napuputol-putol. Okay. Sabi naman ni Aaron Castillo, pasensya na po, naputol po yung ating signal. Pag wala ka sa Iglesia Katolika, maliligtas ka po ba? Okay, unang-una, ang gusto ng Diyos, unang Timoteo 2:4, nais ng Diyos ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Kung wala ka, o kalimbawa, nakatira ka sa bundok, sa tinatawag natin yung sa ng kabihasnan, hindi mo narinig, pero namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa kanyang pagsunod, hindi imposible na hindi ikaw ang maligtas. Sa hindi pa naaabot ng tungkol kay Kristo, hindi pa naaabot ng ibang ayon sa nakasulat sa kasulatan na sumunod ng Diyos, walang dahilan para hindi. Okay. Maganda nga po, nawawala po yung ating signal. Ano po? Pasensya na po kayo, humihina yung ating signal. Okay. Okay, may kaligtasan po, yes, sabi ko, kapag sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero, kung ikaw ay isang Katoliko, alam mo na yung katotohanan, alam mo na ito ang tunay na church na tinayo ni Kristo, lumipat ka sa ibang sekta, siniraan mo, inatake mo, at kung ano ang paninira ang ginamit mo, unang-una, mananagot ka mismo sa Diyos. Diba? Meron tayong tinatawag na vincible ignorance at invincible ignorance. Yung mga tao at na sumunod naman sa kalooban ng Diyos, sakop siya ng tinatawag natin ignorance. Walang batayan para hindi sila maligtas. Possible ang kaligtasan sa mga tao. Sila ay mga ignorante pero namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, possible ang kaligtasan. Magbasa po tayo ng CCC. Yun po yung tinuturo ng CCC. Dahil ang gusto ng taong maligtas at makaalam ng katotohanan. Again, na sila lang ang maliligtas. Kung itinuro ang Diyos na born again lang ang maliligtas, IN sila ang maliligtas. Unang Timoteo 2:4, nais or ibig ng Diyos ang lahat ng taong maligtas. Jomar Sabanal, Kuya Mel, di namin makita, gwapo niyong muka. Pasensya ka na, Jomar Sabanal, nawawala yung binura ko yung dalawa, ito tuloy-tuloy, pero pagtyagaan na natin yung ating signal, data lang kasi yung gamit ko, pagtyagaan mo na. Okay, hindi po ako pag medyo all day anyari nagtunting na susunod na iba naman, baka mo sa makikita mo mukha na naman akong Muslim, umarap ako dito para maganda-ganda naman at very interesting yung ating talakayan. Ano po? Okay. Adrian Patong, commentary, false again, kapag sinabing lang na magkaiba ang religion sa relationship, yan po ay same in essence. Yes, correct.
Wala tayong magagawa, yun ang itinuro ng kanilang mga pastor. Salamat, Adrian Patongi. Okay, Stupid Genius. Bromel, sino daw po ang nagbaptize sa mga apostol? Okay, nawala na naman yung signal natin. Ang nagbaptize sa mga apostoles. Unang-una, kung titingnan natin yung Ebanghelyo o yung Mateo, Marcos, Lucas, and John, walang in-specify kung sino ang mga nagbaptize sa mga apostoles. Pero meron tayong mababasang hint. Unang-una, sabi doon sa kay John, pupunta kay John upang sila ay magpabautismo. Lahat ng tao. So, yung mga apostol, tao yan. Even, okay, nawala na naman yung signal natin. Pautay-utay tayo, no? So, unang ng tao ay pumupunta kay John. Okay, nawala na naman yung ating video. Another video na naman tayo. Ano po, continue. Yung mga nanonood po, pakibalik nyo po uli yung mga tanong ninyo. Talagang napakahina po ng ating signal. Tuloy po natin ang ating talakayan. Pasensya na po kayo, talagang mahina yung signal dahil lahat po ay nasa bahay at naka-quarantine. So kung meron po kayong tanong uli, magtanong uli. Nawawala po yung signal natin, hindi ko po alam. So magbalik uli-uli tayo ng ating mga tanong. Yung mga tanong po na nasagot ko. Meron pang nagtanong, sabi niya, bro, sino raw ang nagbautismo sa mga apostol? Gaya ng sinabi ko, wala tayong mababasang letra por letra, pero mayroon tayong hint na mababasa. Ang sabi doon, lahat ng mga tao ay pumupunta kay Juan ay si Juan ang nagbautismo. At ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo, ito ay isang pangako. So, ang tubig pala ay sinisignify ng baptism. Kaya ang sabi doon, except a man be born from water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hindi po yan religion. Ang ibig sabihin sa John 3:3 hanggang 5 ay baptism, hindi religion na born again Christian. Ngayon, ano pa ang hint? Dahil ang ibig sabihin po ng baptism is to cleanse, to wash, to purify, nilinis. Pansinin niyo kung papaanong nilinis ni Kristo ang mga apostol sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa na may paghuhugas ng paa na mayroong palangga ng may tubig. Ang sabi ni Jesus, malinis na kayo pero hindi lahat. Ayaw nga magpalinis o magpahugas ng paa ni San Pedro. Ano sabi niya? Panginoon, ayoko. Sabi niya ganun, pagka hindi kita hinugasan, wala kang kaugnay sa akin. Kapag hindi ka bininyagan, wala kang kaugnayan kay Kristo. Kapag hindi ka binautismohan, wala kang kaugnayan kay Kristo. Dahil ang bautismo ay ang tubig ay larawan ng bautismong naglilinis sa inyo sa isang pangako. Take note, ha? Paalang ang hinugasan, sabi ni San Pedro, Panginoon, wag po. 'Di ba? Sumagot sabi si Jesus, sabi niya, muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malubang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Ibig sabihin, to wash, to clean, to purify. Ano sabi ni San Pedro? Dahil dito ay sinabi ni San Pedro, kung gayon, hindi lamang pa ako, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. Baptism is to cleanse, to purify, and to wash. Di ba? Nandoon yung hint kung sino yung nagbautismo sa mga apostol, kung paano sila hinugasan sa pamamagitan ng tubig. Ano po? So, wala po ba kayong mga katanungan, brother? Kasi pangalawang video na natin ito na nawala-wala. Inihintay ko po yung mga katanungan nyo na hindi ko nabasa sa ating unang video dahil naputol, pero na-share ko na po yon. Continuation po ito ng ating tanungan person kay Bro Ed. Inuulit ko, hindi po ito si Brother Ed Kaluwag. Ito po si Brother Melchor. Naparito po ako hindi para makipag-away sa mga katanungan nyo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Naghihintay po ako ng inyong mga katanungan. Pasensya na po kayo kung nawala-wala yung ating signal
gaya ng sabi ko, mahina po yung ating data. So, naghihintay po ako ng mga katanungan nyo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Nawala po muli yung inyong mga pananampalataya. Nawala po yung inyong tanong tungkol sa ating pananampalataya. Hinihintay ko po yung inyong katanungan na i-post nyo uli dito. So, sa mga nagtanong na nasagot ko, wag nyo na po uling i-post dito uli yung tanong. Yung mga hindi ko pa po nasasagot sa una nating video dahil nawala, ibalik nyo po yung tanong, babasahin po natin, hindi natin po lalaktawan. Ano po? Magtanong po kayo, hihintayin po natin ang katanungan. Baka naiinip kayo kasi loading kanina hanggang sa tuluyang nawala. Kaya another video na uli ako. Continuation po ito ng ating video. So, maraming salamat. Naghihintay po si Brother Melchor, hindi po ako si Brother Ed, ako po si Brother Mel, na handang tumugon sa mga tanong nyo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ano po, hintayin ko po ang inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Ano po, muli po, inuulit ko yung mga nakakita doon sa una nating live na nawala. Unang video na yon, second video natin ito, ano lang po, pakitag dito yung ating mga katanungan para masagot po natin yung mga katanungan na inyong itatanong sa atin. Hinihintay ko po, wala pa pong nag-a-affair ng mga katanungan. Kung sino po ang may gustong magtanong na po. Wag po kay Soriano, kay Brother Ed po kayo magtanong. Biblia din ang sasagot sa tamang kasagutan. Hindi yung nagtanong tapos ang sagot tungkol sa ribulto, tungkol sa kung saan. Kung ano po ang itinanong nyo, direct to the point natin. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik na kapag nagtanong ka, sa iba yung isasagot. Ano po? Super Genius is watching. Pasensya na, nawala yung una nating video pero nakasave na yon. I-share nyo na lang yung ating mga tanong dito dun sa unang video, pangalawang video na to, kasi nawawala yung ating signal. So, inaantay ko po yung mga nasagot ko ng tanong, wag nyo na pong itanong dito. Hinihintay ko po yung mga katanungan sa ating FB Live dito, na kunin nyo po, itag nyo uli sa akin dito at ating sasagutin. Pero yung mga tanong na nasagot ko na, wag nyo na pong ibalik dito. Sige po. Sino po ang mga may katanungan pa tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko? Magtanong na po kayo para sa ating talakayan na question and answer portion po. Muli, ito po si Brother Mel na naghihintay ng inyong katanungan upang maintindihan, maliwanagan sa ating pananampalatayang Katoliko. Nag-aantay po ako na magtanong upang tugunan ang inyong mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating nalalaman na ibinigay ng Diyos para ang ating pananampalatayang Katoliko ay ating ipagtanggol sa mga modernong erehe na lumabas sa atin na dati nating mga kasamahan, ngayon ay hindi na. Muli, inihintay ko po ang inyong mga katanungan, brothers and sister, para naman po magpatuloy hanggat hindi nawawala yung signal. Samantalahin nyo na pong magtanong dahil mamaya mawawala na naman ang signal. Inuulit ko, paulit-ulit yung ating mga katanungan. Raybon Montong is watching, magtanong na po kayo. Umuli, bago po tayo, wala pang katanungan, salamat sa mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Hindi ko na kayo babanggitin. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Isa kayo sa mga pagpapalain at bibigyan pa ng ating Panginoon. Sabi niya, God provide all your needs according to His riches and glory. So, muli, nag-aantay po si Brother Mel ng inyong mga katanungan. Inulit ko po. Hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Ako po si Brother Melchor Manalili. Ano po? Di ba naman po tayo para medyo kakaiba. Sa susunod, iba naman ang i-disguise natin para po medyo maganda-ganda yung ating talakayan. Medyo parang unang kita pa lang sa video ay matutuwa na yung mga manonood. Ando doon na yung tawa, yung halong comedy. Wag po tayo masyadong seryoso. Ano po?
Okay, ano po yung mga katanungan nyo? Naghihintay po ako sa mga katanungan nyo para ating sagutin. Ano po, sa mga darating na mga araw, tutugunan po natin yung inyong mga katanungan tungkol sa mga topic na gusto nyong ating talakayin dito sa ating FB page. Unang-una, konting tumbling na lang. Nandoon na tayo sa YouTube channel. Konting-konti na lang, doon na tayo magla-live streaming sa ating YouTube channel. Kaya supportahan niyo po ang ating YouTube channel na kapag ito ay nag-progress, asahan ninyo, tutulong namin sa simbahan ang magiging produkto nito. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusubaybay at tumutulong sa atin. Muli, naghihintay po ako ng inyong katanungan. Ano po ba ang inyong itatanong? Itanong niyo po kay Brother Ed. Si Brother Melchor ang sasagot. Hinihintay ko po kayo na magtanong sa ating question and answer portion na kahit pa wala-wala ang ating mga video, hindi tayo iniiwan ng ating mga taga-subaybay. Ano po? Hinihintay ko po para mga kapatid, mga kapanalig, mga kaibigan, mga fellow Christian, inihintay ko po ang inyong mga katanungan sa ating talakayan na question and answer portion. Wala na po ba kayong itatanong? Gaya ng sabi ko, yung mga nandoon sa unang video, dalhin nyo dito para tugunan natin ang mga katanungan na inyong inire-raise. Naghihintay po ako. At sana po ipagdasal natin ang buong sambayanan ng Pilipinas at ang buong mundo na matapos na ang kalbaryong dinaranas tungkol sa coronavirus. Sa awa at sa tulong ng Diyos na humupa na ito. Unang-una, hindi po yan galit ng Diyos. At lalong hindi po yan galit ng kung sino man. Yan po ay choice ng tao, yan po ay kanyang kagustuhan, kaya nagkaroon ng virus na yan. Bakit yan napahintulutan? Para rin sa ikatututo at ikadidisiplina natin. Ano po? Napakaganda, no? Dahil during that time, kung walang coronavirus ngayon, kung walang coronavirus dahil magmamahal na araw na, nasa na ang iba? Nasa swimming, nasa outing, nasa gimikan, wala nang saysay sa kanila ang solemn na pagdiriwang ng mahal na araw. Solemn dahil hindi pwedeng magliwaliw ang maraming mananampalataya. Dahil ginagamit nila ang pagka Biyernes Santo, Huwebes Santo, hanggang Sabado, Linggo sa kanilang pansariling kapakanan. Dapat po ang mga araw na yan ay pagninilay, hindi pagsasaya, hindi bakasyon, hindi gimikan. Kaya napahintulutan yan para rin sa ikatututo at ikadidisiplina natin. Wag po tayong mainip, mawawala din po yan. Ano po? Baka may tanong pa po kayo, ano po ba yung katanungan ninyo? Brother, naghihintay po ako. Kung wala na po kayong katanungan, i-stop na po natin ito dahil naghihintay lang po ako ng katanungan. Sa susunod pong magla-live ako, magbibigay naman ako ng another topic. Kasi maraming sa FB natin na gustong magtanong. Ito po ang portion na question and answer portion na naghihintay po ako ng sino mang magtatanong sa inyo. Brothers and sisters, naghihintay si Brother Mel sa inyong mga katanungan dito sa ating Facebook channel. Muli, sulat niyo po yung inyong tanong. Kung may katanungan kayo, sasagutin po natin. Inihintay ko po. Salamat din po. Christian Balakwit is watching. Salamat, brother. Magtanong po na po, wag po muna kayong tumawag dahil lagi kaming nadidistract. Sige po, magtanong na po kayo. Raymond Montong, okay, ang dami naming tanong bro. O itanong mo na kung ano yun, kahit gaano karami yung tanong mo, marami rin akong isasagot. Okay, Bro Melchor, ayun, okay, lumitaw na yung mga tanong.
Sheila Cortez, nakikita ba ni bro yung question? Ang dami. Actually bro, hindi ko na nakikita, nawala. Doon sa una nating video, Sister Sheila Cortez, nawala. So sabi ko dalhin dito dahil nawawala yung ating yung ating signal. May mga makulit na naman na tumatawag sa akin sa Messenger kaya nawawala. Nakita ko po yon nung nawatay yung una nating video. Nakailang video na tayo dahil sa poor yung signal. Yung mahaba hindi ko na dinilit yun. Second na natin ito, video natin. Nakita ko po yung kaya sabi ko, dito sa second video natin, hindi ko na naman ito i-delete, tuloy po natin ito, kahit ito ay humina ang signal, tuloy tayo. Dito niya po ilagay uli ang tanong. Sabi niya, Andrew Aison, Bromel, God bless, hanggang kailan tayo patuloy manalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio para sila makapasok sa langit? Thanks. Napakagandang tanong, Andrew Aison. Unang-una, bakit hindi sinasabi ng Diyos niya ang taong pinapanalangin natin ay nasa langit na, o nasa impyerno, o nasa purgatorio? Bakit? Upang hindi tayo manghinawa ng kakapanalangin para sa kanila. Kaya nga sabi, pray without ceasing. Ngayon, kung sasabihin ng Diyos na ang kaluluwang pinagdarasal mo ay nasa impyerno na, natural, hihinto ka na. Hindi mo na siya ipagdadasal, di ba? Ngayon, kung ang isang kaluluwa na pinagdarasal mo ay nasa impyerno pala, nasasayang ba yun para sa kanya? Hindi. Dahil yung kaluluwa na para doon sa hindi na nangangailangan ng dasal, ibinibigay ng Diyos sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng dasal. Kaya magpatuloy ka lang. Kaya ang kaluluwa na yan, hindi natin alam kung nasa langit na, hindi nasasayang yan. Dahil ibinibigay yan ng Diyos sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng dasal at awa. Kaya kahit matagal na tayong nagdadasal, hindi natin alam kung nasa impyerno ba yan, nasa langit ba yan, nasa purgatorio, tuloy lang po natin. Dahil ang mga panalangin natin ay hindi nasasayang. Ibinibigay yan ng Diyos sa mga kaluluwa, lalo na sa purgatorio na nangangailangan ng awa. Kaya nga hindi niya sinasabing, nasa impyerno yan, wag mo na ipagdasal. Bakit? Titigil ka na. Kaya hanggat tayo'y nabubuhay, patuloy tayong manalangin. Kaya nga meron tayong communion of saints. Di ba? Merong mga kaluluwa na nasa langit, yung tinatawag nating Church Triumphant. Merong kaluluwa na nasa suffering, yung tinatawag nating Church Suffering. Yan po yung mga kaluluwa na ready to going to heaven na yon, save na yon. Pero kinakailangan pa nilang dumating pumunta doon sa tinatawag ng undergo ng purification. At meron tayong church militant, tayo yon na nakikipaglaban. Kaya meron tayong communion of saints na manalangin tayo para sa isa't isa. Take note, hindi masasayang ang panalangin ng sino man para sa isang taong namatay na, dahil ibinibigay ito ng Diyos sa mga taong kailangan ang panalangin para sa kanila. Raymond Montong, Bromel Chor David Manalili, gusto ko na maintindihan yung Revelation 12. Sino ba yung babae doon? Kung babasahin mo ang Revelation chapter 12 verse 1, at nakita ko ang isang babae at nakita ko ang isang kagilalas na tanda. Isang babae na nakokoronahan ng 12 bituin, nakasuot ng araw, nakatungtong sa buwan, at ang babaeng iyon, di ba? Sabi doon. Unang-una, kung doon ka lang puputol, doon ka lang hihinto sa Revelation 1, lumalabas na ang babaeng yon ay sinisignify ng bansang Israel o ng kanyang church o ng kanyang chosen people. No? Church po ang tinutukoy. Pero kung itutuloy mo ng 4, 5 and the following verse, tumutukoy na yon sa mahal na Birheng Maria. At ang babaeng iyon ay nanganak ng isang lalaki na maghahari sa buong mundo sa pamamagitan ng kamay na bakal. Sinong babae yung nanganak ng lalaki na maghahari sa buong mundo? Walang ibang babae na nanganganak ng ganoon na maghahari sa buong mundo kung hindi ang ating mahal na Inang Birheng Maria. Kung doon ka lang sa chapter 1 hanggang 2, tumutukoy lang talaga yung sa church o sa chosen people o yung sa mga Israelita. Pero kung babalsabakan na ng 4:5 at ang babaeng iyon ay nanganak ng isang lalaki, patungkol na yon sa mahal na Birheng Maria, at walang sinamang babae na nanganak na ang kanyang anak ay maghahari sa buong mundo at dinala roon sa piling ng Diyos, kung hindi si Kristo at ang mahal na ina niya natin. Amen? Yun po. Pag sa 12:1 lang, walang problema. Church po ang tinutukoy doon o yung chosen people of Israel. Pero pag tamungtong tayong 4:5 ng anak yung babae, patungkol na po yon sa mahal na Birhen at sa ating Panginoong Heso Kristo. Adrian Patongi, bakit hindi niya po nare-receive? Unang-una, mahina po yung signal, Adrian Patongi, no? Pasensya na, ayan, lumitaw na. Ang dami naming tanong bro. Pasensya na, Raymond Montong, yung signal. Tapos, meron pang makukulit na chinat ko na wag mo nang tumawag.
ay sabi ko nagla-live, tawag pa rin ng tawag. Ngayon nakikita ko na. Raymond Montong, Subi Genius and Christian are watching video. Salamat. Arian Lopez, huli na po ako nag-open ng live nyo, Lo Bromel, o di ko po alam kung anong topic. Question and answer po ito, Arian Lopez, kung meron kang katanungan. Adrian Patongi, Sheila Cortez, dito po yata na-send sa kanilang screen. Mahina po yung ating net, kaya po masagot. Ngayon, lumitaw na po rito lahat. Baka mahina ang net, Joseph John. Yes, mahina. Biblical po ba ang preventive salvation? Yes, biblical ang preventive salvation. Bakit? Ang sabi doon, kung titingnan mo, no? Kung titingnan mo yung Roma chapter 8 verse 29, ang kanyang mga pinili ay kanyang pinawalang sala at ang kanyang pinawalang sala ay kanyang binigyan ng parangal. Ano ba yung preventive salvation? Ang preventive salvation, halimbawa, dito sa Pasay mayroong coronavirus. Doon sa Manila wala pang coronavirus. So ang gagawin ngayon ng Manila, ilalockdown nila ang kamay nilaan para hindi na makarating doon ang coronavirus. Yun ang preventive salvation. Kagaya sa Mahal na Birhen, hindi na siya nagkaroon ng original sin dahil sa sinapupunan pa lang ng kanyang magulang o kanyang ina na sa Santa Ana na prevent na siya. Kaya nga ang tawag sa kanya ng anghel, Hail, full of grace. Kapag ka ang isang tao ay punong-puno ng grasya, kahit anong lagay mo dyan, hindi na yan malalagyan dahil punong-puno na ng grasya. Gaya ng tubig kaya ng baso na punong-puno ng tubig, kahit punuin mo ng punuin ng tubig yan, hindi na yan mapupuno at hindi na yan madadagdagan o masasalinan dahil punong-puno na, aapaw lang yan, tatapon lang yan. Yun yung tinatawag na preventive salvation. Okay? Bilyar A. Igar, ano pong stand ng Katolikong Bahan sa ikapo? Wala tayong obligasyon o doktrina o katuruan ang simbahan na magbigay ng ikapo. Ang sa atin lang ay tumutugon tayo doon sa sinabi na magbigay ayon sa nararapat at walang hinihintay na anumang kapalit. Kanta natin sa misa yan, di ba? Kanta natin yan. Na naturuan mo akong maging bukas palad, di ba? Bukas palad ang tinutulong, cheerful giver. Hindi inoobliga ng simbahan ng ikapo. Ngayon, kung kaya mo magbigay ng ikapo o higit pa sa ikapo, walang problema. Kung kaya mo. Mas maganda nga kung higit pa ron. Di ba? Pero ang gusto ng simbahan, magbigay ng naayon sa nararapat at walang anumang hinihintay na kapalit. Kasi yung ibang nagtatites na 10 o 10%, ini-expect nila sa sarili na ibabalik sa kanila yun ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Kaya ka nagbibigay ng 10% dahil inaasahan mo yung siksik, liglig, umaapaw. That is wrong. Di ba? Ang sabi ni San Pablo, magbigay kayo ng naayon sa nararapat. Di ba? Yung hindi napipilitan. Hindi tayo, ang simbahan, hindi tayo pinipilit na magbigay ng ikapo. Kung kaya mo, walang problema, hindi niya binabawal yung ikapo. Kung kaya magbigay ng ikapo sa simbahan, tatanggapin ng simbahan yan. Kung higit pa sa ikapo, tatanggapin ng simbahan yan. Wala tayong aral o doktrina tungkol sa ikapo. Ang ating pinapahintulutan at ginagawa sa simbahan, magbigay ayon sa nararapat nang walang hinihintay na anumang kapalit. Amen? Yung mga born again Christian, obligado yan. Tanong, saan napupunta yung binibigay natin? Sabi nila, ay yung bayad daw sa patay. Hindi naman binabayaran yung patay. Ang binabayaran sa patay, yung punerarya at saka yung serbisyo ng punerarya. Yun ang binabayaran. Pero yung patay, hindi nagbabayad sa simbahan. Nagbibigay lang sila ng tinatawag nating stipend sa mga pare. Kapag nagmisa, minisahan yung patay. Stipend po ang tawag doon, hindi bayad sa patay. Ang patay po nagbabayad sa punerarya ng kanilang serbisyo at paglilibingan. Wala pong bayad ang binyag. Ang binibigay po natin sa binyag ay stipend para sa mga pare. Walang bayad ang kasal dahil meron tayong kasalang bayan at walang bayad yon. Ang binibigay kapag kinakasal ang mga Katoliko, yan ay stipend sa pare. Saan napupunta yon? Yun po ay hinahati ang lahat ng collection natin, ang lahat ng nako-collection natin sa buong Pilipinas, hinahati po yan sa 3. Doon sa diocesan, sa parish priest, at sa Rome. Hinahati po yun sa 3. Hindi po yun naakala nyo, doon lang sa pare lahat mapupunta yung laging collection. Hindi po. Sa diocesan, sa parokya,
at sa rompo. Tatlo po yan hinahati. Kaya yung pong pera na binibigay natin sa simbahan, napupunta po sa maganda. Bakit? Pinambabayad sa kuryente, pinambabayad sa tubig, pinambabayad sa mga staff, pinang-re-refer sa mga simbahan, kung anong mga pangangailangan ginagastos. Hindi po yan ibinubulsa ng pare, dahil ang pare wala pong sweldo yan. Umaasa lang yan sa mga parokyano na kanyang nasasakupan. Kung ang kanyang parokyano ay mga boksingero, hindi ganon, ay gutom ang pare. Pero kung ang mga parokyano niya ay bukas palad, hindi magugutom ang pare. Ano po? Okay. Christian Balakit, ano po yung general absolution? General absolution yung pinatawad na ang lahat mong kasalanan, o yung plenary plenty, ibig sabihin ng plenary plenty, plenary indulgence, na pinawi na lahat ang iyong mga kasalanan, kahit yung nakalimutan mo ng mga nagawa mo kasi hindi mo na ikampusal, at binigyan ka ng general absolution. Wala na yon, hindi na yon makikita ng demonyo. Pero kung hindi mo yon ikinokumpisal at hindi mo yon ipinapingi ng tawad sa Diyos, makikita pa rin yun ng demons. Yun ang gagamitin sa iyo pag nakaharap mo siya. Okay, Raymond Montong, salamat bro, mabuhay ka and God bless. God bless din po. Andrew Aison, Bromel, tanong po ulit, bakit 40 days nagdadasal mga Catholic sa mga yumaong relatives nila? Thank you po. Unang-una, yung 40 days sa panahon pa yan ni Moises doon sa Deuteronomy. 4 na pong araw nilang pinaglokasa si Moses. Sa Deuteronomy pa rin, yung dulong-dulo. At si Moises at namatay, 4 na pong araw siyang pinagloksa ng mga Israelita at siya inilibing sa bundok ng Hebron. Okay, Hebron ba? Tingnan niyo po kung sa Hebron nga. Ano po? Kasi sa dami nang nakalagay sa akin, di ko na alam kung Hebron ba yon, o basta nandun naman sa bundok. Sabihin na natin sa bundok. Okay. Alexander yan. Bro, papaano yung mga nasa langit na at nasa hell sa pagbalik ni Kristo? Mabubuhay ba yun sila? Lalabas na dalawa ang judgment kasi lahat bubuhayin pagdating ni Kristo. Meron tinatawag tayong particular or individual judgment. Minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos ay ang paghuhukom. Nandiyan yan sa Hebrew chapter 9 verse 27 o 7:20. Nandiyan po, kung di ako nagkakamali, nasa Hebrew yan. Nakalimutan ko lang yung tingnan natin para sure. Ano po? Sa Hebrew, basahin natin, merong individual judgment. Ito po ang sabi, at saka merong general judgment. Okay, tingnan natin. Sabi dito sa Hebrew, para mas maganda, basahin na natin. Okay. Sa Hebrew chapter 10. Chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Once na namatay ka, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Hahatulan ka ayon sa iyong ginawa. Haharap ka, minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos ay ang paghuhukom. Yun yung tinatawag nating particular judgments or individual judgment. At yung second judgments, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga nasa libingan, babangon yan, bibigyan niya ng mga katawan. Kahit na sabihin mong naging alikabok yan, sabihin mong kinain ng pating yan, makapangyarihan ng Diyos. Walang bagay na hindi niya kayang gawin at kaya niyang bigyan ng kahit sino man ang katawan na yon. Pagsasanibin ang kaluluwa at kaluluwa mo at iyong katawan mo at hahatulan ka uli. See? At during that time sa general judgment, wala nang purgatorio doon. Yun po, wala na. Wala nang purgatorio pagdating ng tinatawag nating general judgment. Kung ikaw ay binuhay na muli, ikaw ay nasa impyerno, ibabalik ron kasama na yung katawan sa theology. Yan po ang napag-aralan namin sa theology. Pag ikaw, halimbawa, ang kaluluwa mo, pinabangon nila yung katawan mo, binigyan ka ng bagong katawan, nasa impyerno na yung kaluluwa mo during that time, ibabalik ka ng Diyos doon. Dalawa na ang mararamdaman mong sakit. Physically and spiritual death, nandoon, pinaparusahan ka na. Amen? Yan po ay sa theology. Yung mga hindi nag-aaral ng theology, kontra dyan. Dahil sila basa-basa lang ng talata. Napakalawak po ng ating pananampalatayang Katoliko. Mag-aral po tayo para hindi tayo naliligaw. Sabi naman ni Adrian Patangi, question 4, may reward po ba si Judas Iscariot dahil na fulfill po niya ang papel niya pang malputubad ang mga propesya? Napakaganda ng tanong mo.
Ang simbahang Katoliko ay tahimik sa kaso ni Judas Iscariot. Unang-una, si Judas Iscariot ay pinili ng Diyos para sa ikatutupad ng kanyang propesiya na nakasaad sa banal na kasulatan. Kagustuhan ba ni Judas na si Jesus ay kanyang ibenta sa pamamagitan ng 30 salaping pilak? Hindi. Dahil during that time sa upper room, pumasok na sa katauhan ni Judas si Satanas. Kaya nung nakita ni Jesus na pumasok na si Satanas sa katauhan ni Judas, sinabi niya, gawin mo na ang dapat mong gawin. Si Jesus pa ang nagbigay ng go signal doon kay Judas dahil nakita niyang pumasok doon si Satanas at sinabi ni Jesus, gawin mo na ang dapat mong gawin. Siya pa ang nag-udyok para matupad na ang kasulatan. Sa tingin mo ba, hindi walang reward yun? Meron. Kaya nga ang simbahan natin ay tahimik sa kaso ni Judas. Walang sinasabing si Judas nasa impyerno, walang sinasabing si Judas ay nasa langit. Tahimik siya ron. Bakit? Unang-una, in my own opinion, in my own view, in my own stand, possible na si Judas ay mayroong ding naka-attain ng salvation. Sa akin po yun, hindi po yung turo ng simbahan. In my own stand, Judas Iscariote are already saved. Bakit? Nung sila ay kumakain doon, ang sabi ni Jesus, kayong 12 kasalo ko ay uupo sa 12 trono doon sa aking kaharian. Kasama si Judas sa 12. Sabi ni Jesus, kayong 12 na kasalo ko ay kasama kong uupo sa aking kaharian. At ang sabi pa ni Jesus, ang sino mang magkasala sa Espiritu Santo walang kapatawaran. Pero ang sino mang magkasala sa anak ng tao may kapatawaran. Nagkasala si nagkasala si Judas sa katawan sa anak ng tao na si Kristo, hindi sa Espiritu Santo. Kay Kristo siya, sa anak ng tao siya nagkasala. Ang sabi niya, ang sino mang magkasala sa anak ng tao may kapatawaran. Nakatanggap ba siya ng kapatawaran? Yes. Sa krus pa lang, ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo sila. Patawarin niyo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Even yung nasa krus ng Kalbaryo na kasama niya yung isang magnanakaw doon, nanghihingi ng salvation. Ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng anak ng Diyos, iligtas mo kami, pati na ang iyong sarili. Pati yung nandoon nanghihingi ng salvation, sa tingin mo pagkakaitan din ng Diyos yun? Kaya nga ang sabi niya, di ba? Ni San Pablo, lahat ng ating kasalanan kanyang dinala sa krus. Dahil ang awa at habag ng Diyos ay mas malawak pa sa karagatan. Ang isipan ng Diyos ay hindi natin isipan. Ang layunin ng Diyos ay hindi nating layunin. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi nating pamamaraan. Kaya in my own stand, in my own opinion, Judas Iscariote is already saved. Kaya nga ang sabi niya gano'n, nung nakasakasal niya, di ba? Ang dugo at sarong ito ay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami. Ngayon sasabihin, nagpakamatay si Judas Iscariote. Okay, napakaganda. Ikinitil niya yung buhay niya. Unang-una, dati, pansinin nyo, ang simbahan natin, kapag ang isang nagpapakamatay na tao, hindi na dinadala sa simbahan, hindi na pinapasok. Pero, ngayon, bakit kumambyo ang simbahan na pwede na silang bendisyonan, pwede na silang misahan? Bakit kumambyo? Ayon sa pag-aaral, scientifically proven na mga scientists na ang taong nagpapakamatay na nagsisuicide ay wala sa tamang katinoan. See? Maaring nanghingi ng sorry yun sa Diyos bago magpakamatay kasi gulong-gulo na. Kaya ang simbahan, kahit na nagpakamatay ngayon, minimisahan na. Dahil ang habag ng Diyos, di ba? Kaya nga may divine mercy. Ang aking habag ay mas malawak pa sa karagatan. Tapos ikaw kukondinanin mo yung tao na nasa impyerno. Diyos ka po. Ang sabi nga ng Diyos, gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Pagkatapos sasabihin mo, hindi naliligtas si ganito. Wag. Only God knows. Ano po? Kaya in my own opinion, Judas Iscariote ay ginamit na Panginoon para sa katuparan ng prophecy na ibig sabihin kapag ang Diyos gumamit, hindi niya pwedeng hindi bigyan ng reward. Kung ang mahal na birhen ginamit niya upang magkatawang tao, ang anak ng Diyos, why not kung hindi niya bigyan din ng reward si Judas para sa katuparan ng nasasaad sa kasulatan? Yun po ang sagot ko.
Raymond Mantong, Bro Melchor David Manalili, sabi sa banal na kasulatan, huwag kang papatay. At yung sa inyo test, ibigin mo ang iyong kapwa at ipadalangin mo ang iyong kapwa. Kung ang mga pulis at sundalo makakapatay at sila'y makasalanan ba yun sa Diyos dahil sa tungkulin na unang-una, in every rule there is an exemption. Tawag ng tungkulin kaya nila nagawa yon. Pero kung sasadyain mo at hindi naman sakop ng tungkulin mong pamatay, sinasadya mo, natural kasalanan. Kung halimbawa pulis ka, may operation kayo, binabaril ka na, huwag mong sabihin hindi ka babaril din, lalantad ka para ikaw ang mamatay, di ba? Tawag ng tungkulin, daring na, no? Iba ang tawag ng tungkulin sa sadyang pagpapatay. Mayroong operasyon ang mga pulis, ang mga sundalo, binabaril na sila. Huwag mo sabihin hindi ka gaganti, tawag ng tungkulin yon, di ba? Ano po, yun po ang aking kasagutan. Okay, Joseph John Bromel, magkaiba po ba ang limbo at purgatory? Yes, ang limbo ay hindi doktrina at hindi aral ng simbahan. Limbo is a theological opinion, di ba? Sa ginagamit yan ng mga alagad ni Ves, na kita nyo, sabi ng papa nyo sa ni Pope Benedict nyo, ang limbo raw hindi raw nag-i-exist. Hindi po ang may sabi nun ang ating si Pope Benedict. Ang magsabi nun yung dyaryo po ang may sabi nun. Basahin nyo yung buong context nun, pinutol nila. Mga media po ang nagsabi at tingnan nyo, mayroong question mark. Hindi galing yon sa kay Benedict XVI. Galing yung tanong na yon doon sa mga uminterview kay Pope Benedict. Basahin niyo po yung dyaryo. Kaya maging aware tayo. Limbo is not a doctrine nor the teaching or dogmas of the Catholic faith. It is only a theological opinion. Okay. Roel Rosresano, ano po yung balita sa hamon po kay Bro Melchor ng debate kay Elisere? Mabuhay po kayo at pagpalain kayo. Awan ng Diyos, 4 weeks na, wala pa. Ronel Ayosef Montes, ulitin ko yung follow-up ko, Laudi, sa religion. There is no religion can save you but your relationship with God. So it means maliligtas din po sila kahit wala sila sa atin. Dahil isa lang po ang yung katuruan. God, thanks po sa additional info dahil po kasing natutunan sa iyo bawat pakikibaka mo, brother. Unang-una, kaya nang sinasabi kung ikaw ay nasakop ng invincible ignorance na hindi mo alam ang katotohanan pero patuloy kang sumusunod at nanaayon sa kalooban ng Diyos, possible ang kaligtasan mo. Kung ikaw ay alam mo na ang Catholic Church ang tunay na reliyon at ito'y sinisiraan mo at inaatake mo, ginagawan mo ng mga maling bintang, ang Diyos na ang magiging kalaban mo. Gaya ni Saint Paul. Sabi niya ganoon, inuusig niya ang mga iglesia. Hindi mismo si Kristo, yung mga membro ng early Christian church, inuusig niya. Nung siya naglalakad sa Damascus, sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino ba inuusig ni Jesus? Ni San Juan? Ay, ni San Pablo o ni Saul? Di ba ang mga member? Ano sabi niya? Sino po kayo? Ako si Jesus na yung inuusig. Kapag inuusig mo ang simbahang itinayo ni Kristo, ang inuusig mo si Kristo mismo. Gaya ni Saul na sabi niya, humingi siya ng decree o kautusan o ng basbas sa mga Sanhedrin, sa mga Pariseyo na kanyang mga kakarelihiyon na papatayin lahat ang mga early Christian follower. Pero nung kanyang itong ini-execute sa daan ng Damascus, tinawag siya ni Jesus, ang Saul, Saulo, bakit mo sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inuusig mo. Pero ang totoong inuusig niya, hindi mismo si Kristo, yung mga member ng early Christian church. Kaya kung ikaw na inuusig mo ang Catholic Church ni tinayo ni Kristo, ang kinakalaban mo si Kristo. Ayan. Ronel Ayosef Montes, Paradise and Heaven po ba ay magkaiba? Depende yan sa konteksto na ating babasahin sa Biblia. Dahil ang heavens, o yung heavens, yung kalangitan, ay isang paraiso rin doon. Na sabi niya, wala nang pag-iiyak, wala nang luha, wala nang sakit. That is called heavens. Okay. Yung heavens, consider din a paradise. Dahil nandoon na lahat. Walang sakit, walang paghihirap. Depende yan sa konteksto ng Biblia na babasahin natin. Meron din ng paradise, tumutukoy din doon sa Garden of Eden. Yan po. Depende po yan sa konteksto. Raymond Montong, merong religion that can save us. Anong religion ba yun? Mateo 16. Dahil ang unang-una doon sa Mateo 3:16, sabi, napakahiwaga ng ating relihiyon. Our religion is very mystery.
Sabi unang Timoteo, no? 2 Timoteo 3, basahin natin para mas maganda na hindi tayo nagsasapantaha. Sabi dito sa Timoteo, basahin natin. Buksan niyo po yung Bible niyo. Ano po? Sabi dito sa Timoteo, sa okay, basahin natin. Buti naman patuloy yung ating ano, yung signal, mas magiging mahaba. Ang sabi dito 3:15. Okay. Sabi dito unang Timoteo, 2 Timoteo tuloy. Unang Timoteo 3:15. Basahin natin. 3:16. Hindi 3:16, unang Timoteo 3:16. Hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. The church that founded by Jesus Christ ay relihiyon. Bakit? Siya ay nahayag na maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Sino yon? Si Kristo. Napakahiwaga ng ating relihiyon. Ngayon, kung wala kang relihiyon, ay kawawa ka, kapatid. Ano po? Kaya mayroong tunay na relihiyon, yung relihiyong tinayo ni Kristo. Di ba? Kaya wag sasabihin religion cannot save. Kung ang religion cannot save, anong purpose ng church na itinayo ni Kristo kung hindi pala ito makapagliligtas? Salamat Raymond Montong, Carlo J. Seratobias, Melchor Manaluwag. Kamukha ko ba, brother? Si Ed Kaluwag, ano po, nag-disguise. Susunod, mukhang Arabo naman ako pagdating natin sa live streaming. Mag-aanyong Arabo naman ako para medyo maganda yung ating attire. Ano po? Ano po, prayer sa general absolution. Actually, yung karamihan pag tayo ay nagdadasal sa confession box, pinare-recite natin yung acts of contrition. Yun po. Okay. Fred Irlandes, Bromel, mahaba ba ang buhok ni Kristo? Yes. Dahil ang mga tradisyon ng mga Hudyo, hindi ang mga Grego lang po ang mahihigsi ang mga buhok o yung mga Helenista. Aralin natin ang kostumbre o yung kultura o yung tradisyon ng mga Hudyo people during that time. Ano po, sila po ay mahahaba ang mga buhok. Ano po, huwag kayong maniniwala na si Kristo ay maigsi ang buhok. Kung makikita mo sa drawing sa mga kaibigan nating mga Jehovah, yung binibigay nilang mga pamphlets na mga ganun ang buhok ni Kristo, ang ginawa nilang konsepto o kultura that time, ginamit nila yung kultura ng mga Helenista o ng mga Grego. Ganun talaga ang gupit ng mga Grego. Hindi naman Grego si Kristo. Siya ay Hudyo o isang Hebrew people. Kaya siya ay mahaba ang buhok. Pangalawa, siya ay dedicated sa Diyos. At ang mga dedicated sa Diyos, pagka ito'y pinanganak hanggang sa mapulfill nila ang kanilang misyon para sa Diyos, hindi sila nagpapaputol ng buhok. Ano po, aralin natin yung Hebrew kostumbre at tradisyon ng mga Hudyo. Makikita nyo na ang mga Hebrew people na lalaki, hindi yan mahihigsi ang buhok, mahahaba sila. Ano po, facts po yan, hindi yan invento. Alday Bregoli Bromel, di ba may pumalit kay Judas Iscariot sa 12? Parang Matias yata. Yes, si Mateas. Yun si Jose, si Jose. Yun yung kasama sa 70 na hinirang ni Kristo. Si Jose yun. Si Joses. Pangalan kundi ako na, yes, si Matayas o si Matayas o si Matias, walang iba kundi si Jose. Hindi yun yung asawa ni Mama Maria. May Jose pang iba ron. Si Jose at si Matayas, iisa lang yon. Miguel Sagid, bro, ano pong meaning nung symbol sa simbahan na may mga susi at tali? Papal symbol po ata yun. Yun yung authority. And I'll give you the keys of heaven. Whatsoever shall be bound on earth, bound in heaven. What shall loose on earth, loose in heaven. Pag nakakita ka ng susi na magka-X na gano'n may papal symbol, that is authority of the Catholic Church or the magisterium. Kenny Puhante, ayos ang get up, bro. Salamat, malay mo mag-viral tayo. Hindi po ako si Ed Kaluwag, brother and sister, Hindi po ako si brother Ed Kaluwag. Ako po si brother Melchor Manalili. Okay. Hindi po ako naparito para makipag-away, kundi sumagot sa inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katolik. Andrian Patangi, question 5.
Si Jacob po ay nakipagbuno sa Diyos. Ang tanong ko po, physical na tao po ba ang nakipagbuno kay Jacob? Yes. Ang tawag diyon ay theophanies. Sabi niya, nakipagbuno ako at nakita ko ang mukhaan ng Diyos, hindi ako namatay. During that time, meron ang tinatawag nating pre-incarnation of Christ. Nagpapakita na ang Diyos sa anyong tao that time. Maiintindihan niyo po yan kapag nag-aral po tayo ng theology. Ang tawag po dyan ay theophanies. Pagpapakita na ng Diyos. Even ang kanyang likod, pinakita niya kay Moses doon sa Mount Sinai. Di ba? So, theophany po ang tawag doon. Nagpapakita na that time. Ang tawag doon ng mga scholar at theologian o mga biblical scholar ay theophany. Ano po? Ivor Kins, bro, maayong hapon. Gabi na maayong hapon, Ivon Kins. James Angad, anong katuruan ng simbahan tungkol sa speaking in tongues na madalas din ginagamit ng mga Catholic Charismatic? Actually, wala namang problema sa speaking of tongues. Even the demons, kaya din mag-glossolalia. Ang tawag dyan, glossolalia. Sa Greek, glossolalia. Ibig sabihin, speaking to another language. Ano po? Paano natin madidetect na yan ay speaking ng demons o ng Holy Spirit? Kapag ka sa charismatic may nag-speaking of tongue at na-interpret po ito at naipamahayag ng sino mang nandoon, that is came from God. No, pero kung walang mag-i-interpret, invento niya lang yung mga ganon, invento na lang yan. Pero kung merong maghahayag doon na habang nag-i-speaking of tongues at merong nagpapaliwanag ng speaking of tongues, then that is a gift from the Holy Spirit. Pero yung yung mga ganon, invento na lang po nila yan, gawa-gawa lang yun. Ano po? Ang tunay na gift of tongues, merong nag-i-interpret na isa ring membro na nando doon sa charismatic. Pero kung nagsyalalalala lang, baka kumakanta lang siguro yun, brother. Okay. Adrian Patangi, question 6, accurate po ba ang mga lugar na pinagtayuan ni Santa Helena na ina ni Emperatriz sa mga simbahan na kanyang pilgrimage sa Holy Land? Yes. Hanggang ngayon nag-i-exist. Nando doon. Even the cross, yung true cross of Jesus Christ, siya mismo ang nakakuha. At nakuha niya ang krus ni Kristo doon mismo sa Kalbaryo. Pinahukay niya yon. Paano nalaman ni Saint Helena na yon ay tunay na krus ni Kristo? Nagtanong siya during that time ng kanyang panahon. Sabi niya doon sa pinakamatanda doon sa sa imperyo ng kanyang anak. Sabi niya, ilang taon na bang namamatay ang ating Panginoon? Almost 300 years ago. Na saan lugar? Sabi niya doon sa mga matatanda doon na tungkol kay Kristo. Doon po sa Kalbaryo, pinuntahan ni Saint Helena yon. Pinahukan niya yung lugar na kung saan pinagpapako ang mga Hudyo. Nakakita siya ron sangkaterbang krus. Hindi yung krus na nakaganon. Hiwa-hiwalay siya eh. Isang vertical at isang patibulum. Hiwa-hiwalay. Sabi yung ganon ni Saint Helena, paano kung ma-identify dito ang tunay na krus ng ating Panginoon? Ganong napakaraming krus ang nahukay nila. Meron dong isang may sakit. Tinawag niya yon at pinahipo niya lahat doon, yung yung may sakit na yon. Nung nahawakan niya yung isa, gumaling yung may sakit. Sa lahat ng nahawakan, yung isa na yon, yung nahawakan na kahoy, gumaling yung may sakit. Kinuha niya yon dahil nakagawa ng miracle yung cross na yun. Naniwala siya na dahil yon ang tunay na cross. Hinanap pa nila uli yung isa. Itinapat nila uli doon sa may sakit. Gumaling ang may sakit. Kaya natagpuan ni Saint Helena ang krus na tunay ni Kristo. Kaya kung mayroong Santa Cruz, nakikita niya yung yung emperor doon na maliit na bata. Dahil that time, maliit pa si Constantine the Great noon. Ano po, kaya sa Reina Elena, ang Constantine ng bata pa, maliit pa si Constantine during that time. Okay. Miguel Fofar, magandang hapon po. Yung blood type po ba ng Panginoon Jesus ay parehas ng blood type na nandun sa Ostia na nagmiraculous na nagdudugo? Yes. Yes po. AV. Miguel Sugid, ano pong pinagkaiba ng Hudyo, Israelita at Hebrew? Parehas lang yan, brother. Hudyo, Jewish, Hebrew, galing sa salitang Eber. Kaya Hebrew, Hudyo, iisa lang sila. Magkaiba lang sila ng pandinig natin. Pag sinabing Hudyo, a Jewish people. Hebrew, a Jewish people. Parehas lang yan. Galing yan kay Ever. Di ba? Kay Ever. Okay, ang salitang Hebreo, Ever. Chris Toromsky,
Good afternoon, Bromel. Parang wala na atang nakipagdebate po sa'yo. Sana naman, Bromel, may segment ka ng isang itanong mo kay Bro Melchor. Ay, wag po tayo manggagaya. Itanong mo, nandito si Ed Kaluwag, itanong mo sa akin. Si Melchor ang sasagot. In depth know your Catholic faith and my top kang channel sa TV. Sana naman ay unang-una, small time lang akong live streamer, wala, dito na lang tayo, wag na tayong mangarap ng ganun. Malay mo one time dumating ang araw, bigyan tayo ng segment sa TV na meron tayong istasyon na ihahayag natin ang katotohanan. Ipag-pray natin yan, amen. Unang-una, brother, hindi ako si Ed Kaluwag, itanong mo kay Brother Mel, hindi kay Ed Kaluwag. Okay, Adrian Patangi, question 7. Daming tanong ni Adrian. Aware po ba kayo sa hidden meaning ng first Hebrew word na Torah sa Genesis? Bereshit o English ay in the beginning, about kay Kristo. Unang-una, brother, kung titingnan mo, no, itong magandang tanong mo, yung salitang Bereshit, in the beginning, ang sabi ng maraming scholar, bakit hindi Aleph ang ginamit sa Biblia? Bakit Bet ang ginamit? Di ba ang first letter of the alphabet ay ng mga Hebrew ay Aleph. Ibig sabihin, mali na ang Genesis. Kasi second letter ang ginamit, yung Bereshit. Di ba? Yan. Aralin mo yan. Yan, ibinalik ko sa iyo yung tanong mo. Kaya kong sagutin yan, pero sasagutin mo rin ito. Bakit letter B of Bet ang ginamit doon sa Genesis at hindi Aleph? Dahil ang the first letter of the Hebrew alphabet is Aleph, hindi Bet. Bakit Bereshit, di ba? Bereshit Adonai nakalagay doon. Beginning God, Bereshit Adonai Elohim, di ba? Haaretz, mga ganon. Bakit hindi Aleph? Ayan, malaking question yan. I-research mo yan, malalaman mo kung bakit hindi Aleph ang ginamit, dahil the Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet. Bakit B or Bet ang ginamit? Pag tinanong, di mali na agad yung Genesis, kasi pag sinabing sa simula, dapat ang simula sa Aleph. Bakit B ang ginamit or Bet? Research mo ngayon yan. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng assignment. Okay, Adrian Patangi. Okay, Ivor Keynes, bro, unsa gali buot pasabot sa he will come again to judge the living and the dead. Nga naa sa credo, salamat. Siya ay magbabalik para humukom sa mga nabubuhay at namatay. Yung tinatawag nating second coming o yung tinatawag nating general judgment. Lahat na mga matay, mga sinaunang namatay, babangon sa libingan yon, bibigyan niya ng katawang uli. At yung kaluluwa nila na humiwalay doon, isasanib uli yon. Kung yung kaluluwa na yon na matagal lang sa impyerno, ibabalik uli yon sa kaluluwa doon, ibabalik uli yon sa impyerno, susunugin kasama na ang kanyang katawan at kaluluwa. Aralin po natin yan doon sa theology. Pag tayo nag-aral ng theology, maiintindihan natin ang ibig sabihin niyan. Ano po? Bilang mga Katoliko, mag-aral tayo ng theology. Miguel Sogid, ano pong meaning ng crown doon sa symbol? Anong klaseng crown? Pag sinabi kasing crown o yung corona sa hari, ibig sabihin yun ay authority, paghahari, kapangyarihan. Yun ang simbolo ng crown. Pagka binasa mo yung corona doon sa Biblia, yung mga figurative or symbolical ng crown o ng corona ay paghahari, kaharian or authority. Okay. Alexander yan, bro, bakit hindi si Pablo, ibang mga apostol ang sumunod na naging pope? Salamat sa unang-una, kung bakit hindi si San Pablo, dahil kasabay na yan ni Saint Peter na namatay doon sa Rome. Bago mamatay yan, nai-appoint niya agad si Linus. Ang pangalan ni Linus ay nasabi mula kay Peter hanggang sa 5 pope natin na babasahin mo yung list of pope, mababasa natin sa Biblia. Dahil patay na, alam nila na parehas silang mamamatay that time. Kaya nag-appoint na si San Pedro during that time kay Linus bilang kanyang successor. Ano po? Kaya hindi si hindi si San Pablo. Dahil si San Pablo ay hinirang para sa pagpapangaral sa mga hentil. Ano po? Okay. Miguel Sagid, ano pong meaning ng crown na nasa symbol? Sinagot ko na po. Di po ako maliwanagan. So it means, brother, kung hindi nila sinisiran ang Catholic Church, ligtas pa din sila. Kasi nga may religion sila o may relasyon sila kagad. Unang-una, kung ang religion mo, tayo lang ng tao, sa tingin mo ba ang religion tayo ng tao makapagliligtas? No! Only God can save.
Pag tinanong mo, sino yung nagtayo ng religion mo? Si ganito. Tao, sabi nga nung sa Salmo 1:27, ang bahay na ginawa ng tao ay walang kabuluhan. See? Paano makapagliligtas ang religion tayo lang ng tao? Dapat ang aniba mong religion, yung religion ng Diyos mismo ang tumayo. Ngayon, gaya ng sinabi ko, kung hindi mo alam na diyan ka ipinanganak, sumusunod ka naman sa kalooban ng Diyos at yung iyong kalooban ay talagang dedicated sa Diyos, hindi mo na alam na ito pala ay tayo ng tao, nandoon ka sa tinatawag na invincible ignorance. Pero nung nalaman mo na ito pala ay peke, sumulpot lang ng ganito, na matili ka ganyan, nalaman mo na ang katotohanan, ay problema mo na po yan kung paano ka maliligtas. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao at ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya alamin mo ang katotohanan tungkol sa tunay na simbahang tinayo ni Kristo at hindi ng tao para maligtas ka. Kaya ni po hante yung mga watchers and giant po ba sila yung tumulong kay Noah na gumawa ng ark? Wala. Unang-una, yung pinanonood mong giants, yung malalaking higante na matataas pa sa bundok, imbento lang yan ng mga direktor at saka ng mga producer. Pag binanggit mo sa Biblia ang giants, ibig sabihin yun, yung mga dakilang tao, mga bantog o mga great people during that time. Yung mga Nephilim, yung mga ganun, hindi yan yung mga higanteng nakikita mo sa TV, hindi ganun yun. Pag sinabing giant, ibig sabihin great people, mga bantog na tao. Tingnan mo, sasabihin, tingnan mo brother, sa internet may mga nakuhang malalaking mga kalansay, mas malalaki pa sa mga truck na gano'n. Invento lang po yan. Walang museum na lahat sila inilagay doon. Invento lang yan. Kailanman walang giant na nakikita mo ang giant kasing dibdib lang yung dagat, naglalakad. Wala pong gano'n. Ang malalaking tao kagaya ni Goliath, yung mga ganon, yung mga lipi ni Aram. Yan ang mga malalaking tao. Pero hindi sasabihin mo nang umaabot ng lagpas ng ganyan, malaki pa sa puno. Walang ganon. Invento lang po yan ng mga producer at ng Kasi pag sinabing giants sa Bible, hindi yan yung giants na sasabihin mo na higante talaga as in a literal. The Bible is a literature book, not a literal na maiintindihan mo. Ano po? Hindi porke giants na sinabi ron ay higante na yan. Ano po? Dapat mag-aral po tayo ng hermeneutics at exegesis. Walang kailanman nahukay na buto ng tao na kasinlaki at mataas pa sa bundok. Walang ganon. Yung nakikita nyo sa internet, yung mga picture doon na nahukay, hoax po yun, napatunayan na pineke. Dahil kung yun ay original, dapat merong isang museum na lahat yun nakalagay doon. Hanggang ngayon, wala silang museum nun. Wag pong maniniwala doon. Aral po tayo. Sabi din yung mga watchers and giant. Alam mo sino ba yung gumawa ng Ark, Noah's Ark? Natural yung kanyang mga anak, yung mga katulong niya. 'Di ba? Yung mga katulong. At tagal nilang ginawa 'yun. Ilang taon nilang ginawa 'yun. Dahil kung katulong nila yung mga giant, sandali lang yung gagawin. Kaso bumilang ng ilang taon bago nila natapos. Sabi, anong pinampako? Hindi pinako. Gumamit sila ng mga alketran o yung mga dagta, yung mga almasiga. Yung mga dagta, yung parang, di ba, nakita niyo yung rugby, gawa yung sa dagta ng puno natin. Yun ang pinangdidikit nila para makagawa sila ng Ark ni Noah. Walang pako po yon, alkitran po ang ginamit nila ron. At yun ay ginawa nila ng napakaraming taon, hindi lang sandali. Dahil kung sasabihin mong tinulungan niya ng mga watchers o ng mga higante, edi sandali lang sana natapos yan, hindi bumilang ng maraming taon, di ba? Okay. Adrian Patangi, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Mag-aral tayo. Question 8, ano po ang Knights Templar? Ang mga Knights Templar, yan po ay ang mga monk. Mga monk, di ba? Meron akong libro dito yan, mga monk yan. Mga monk po yan na during that time, naging Knights Templar para ipagsanggalang ang ating simbahang Katoliko. Nang karagaran, ayon sa nabasa kong libro, ay sila ay naging tinatawag na Freemason. Sumuway na sila sa Santa Papa, nagtayo na sila ng sarili nilang at hanggang sa katagalan, sumamba na sila kay Baphomet. Doon nagkaroon ng tinatawag nating Freemason.
Yung mga Knights Templar, mga monk po yan, mga monk dati. Okay. At katagalan, dahil sila ay ginawa ng sundalo ng simbahan, tagapagtanggol ng simbahan, nagkaroon sila ng free will, sumamba na kay Baphomet, kaya sila ay naging Freemason. Kaya in-excommunicate na nila sila ng Papa during that time dahil nawala na sila sa wisyo, sumamba na kay Baphomet, yung ulo ay, kaya tingnan nyo yung ano ng Freemason. Pag talakayan natin yung about Freemason para maintindihan mo about sa Knights Templar. Ano po? Baligtad, Jury, Montesilio, Omisir, Chule, baligtad. Ronel Joseph Montes, paano nila makuha ang relasyon kung wala silang religion? Search mo meaning religion at religion share. Yes, correct. Baka ang gusto nila relasyon sa mga membro, pastor and member, baka yun ang gusto nilang relasyon. Miguel Sogid, Robbie Villaris is watching. Miguel Sogid, yung nasa papal symbol po, yes, the sign of authority, Miguel Sogid, authority or the sign of magisterium or a sign of as a ruler. Okay. Ronel Joseph Montes, matagal na pong alam ng yan, brother. Follow up ko lang yan. Kanina, salamat po. Additional info. Salamat, Ronel Joseph. Adrian Patongi, commentary. May napanood po ako ng documentary. Sabi nila na bet po ang ginamit dahil ang bet ay nakaharap sa direksyon kung saan nasusulat ang mga Hebrew mula sa kanang pakaliwa, meaning na nakatutok. That is commentary only. But the truth is not. During that time, ang Genesis ay naisulat sa panahon during the time of Babylonian captivity. Hindi sa panahon ni Moses na isulat ang Pentateuch o yung tinatawag nating Torah. During that time, the Babylonian captivity, doon pa lang sila nagpasimulang sumulat na in the beginning, God created heaven and earth. Ano po, yung komentaryo mo is only commentary but not the telling the truth. I-research mo pa uli at ituturo ko sa iyo sa susunod na itanong mo kung bakit bet at hindi Aleph ang ginamit. Okay, hindi dahil sa nakaharap doon sa direction. Bakit? Kasi sabi ang unang letter of alphabet ng Hebrew ay Aleph, hindi bet. Kaya bakit Bereshit nag-umpisa yung Genesis? Assignment mo uli yan. Ano po? Okay. James Angad, sa anong panahon ginamit ni Saint Ignacio ang Catholic na pangalan ng ating simbahan? Nasa 110 AD. Actually, bago gamitin ni Saint Ignacio yan, ginamit na yan ni San Lucas doon sa kanyang Lucas na sinulat at doon sa Acts of the Apostles. Nandoon yung salitang Catholic. Ang salitang Catholic 5 beses lumabas sa New Testament. Bago pa ito gamitin ni San Ignacio noong 110 or noong 107 AD. Nandoon. Catholic, nandoon 5 beses lumabas yung letra for letter na yan sa Greek Bible na sulat ni San Lucas at doon sa Acts of the Apostles. Kenny Puente, salamat bro. Coronel Joseph Montes, ayun, ano pala yung verse na tayo lang ng tao ay walang kabuluhan, brother. Di ko narinig yung book. Salmo 127 verse 1, brother Ronel Joseph Montes. Ayun, okay. Yun na binigay na. Joseph Montes, salamat bro. So brother and sister, salamat sa 32 na nanonood sa atin. Nawa ang ating katanungan at marami pa kayong itatanong. Siguro hanggang dito na lamang tayo, brother. 6:30 na. Salamat sa pagbibigay nyo ng kaunting panahon sa ating live streaming. Muli, hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Ako po si Brother Melchor Manalili. Hindi ako naparito para makipag-away. Kung hindi, naparito ako para sumagot sa katanungan ng ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat sa pagtugon nyo sa ating live streaming. At sa susunod, magbibigay naman si Brother Mel ng ibang topic. Another day na naman, meron naman tayo. Aba, may pahapol, Adrian Patongi. Meron pa. Question 10, ang dami mong tanong, brother. Bakit may mga symbols po ang simbahan na gaya sa mga symbols ng Freemason, pagans ang other non-Christian religions? Unang-una, wala naman tayong symbol ng Freemason. Bago magkaroon ng Freemason, matagal na nating symbol yon. Ginagamit lang ng mga Freemason ang symbol ng simbahan to mock the church. Para tuyain ang simbahan, kaya gumagamit din sila ng symbol na kagaya ng sa atin. Pero wala pang Freemason, meron na tayo nun.
Robbie Villaris, brother, nag-aral din po ako ng apologetics. Hang ako sa inyo, brother Ray, ipagdasal nyo rin po sana ako dahil papasok na po ako sa seminaryo. Soon, sorry po kung hindi tanong. Salamat, Robbie Villaris, maging isa kang tunay na pare ng ating Panginoon. Miguel Sagud, bro, yung sa holy name logo po, bakit may YHS, yung iba JHS? May IHS din po. Thanks po pa. Pagka YHS, yung Yeshua, yan ay Hebrew alphabet. Ano po? Pagka JHS ay ginamit dyan ay German letter or German words, Jesus or Joshua, letter J. Dahil sa Hebrew, walang letter J kung hindi Y. Yung Jesus, ginamit yan sa salita ng mga Grego. Jesus yan. Jesus Humanizator. Di ba? Ayan yan. Jesus Human Savior, JHS. Yahweh, YHS, Yeshua Hamoshak. Yan ang ibig sabihin ng YHS. Okay? Yung isang YHS, ginamit yan sa Hebrew word. Yung JHS sa Hebrew ng German, dahil letter J ang sa German. Yung IHS yan ay ginamit sa Greek or sa Latin language. Adrian Patongi, salamat sa pagsagot, Brother Mel. Salamat din, Adrian Patongi. Enteng Atami, baligtad Atami, salamat, Bro Mel, watching from US. Salamat, Enteng Atami. Ingat kayo dyan sa COVID. Hindi ako si Brother Ed. Salamat at nakilala mo pa rin ako. Enteng Atami. Okay. Closing prayer naman tayo, bro. Okay, James agad. Actually, bago ako mag-umpisa, nagpe-prayer na ako. Hindi ko na lang pinapakita sa YouTube, sa video na to. Baka sabihin mapagpaimbabaw tayo. So before I start this FV live, I will pray for the guidance of God and the Holy Spirit and the Father na ma-reveal ko ang katotohanan ng simbahan. Ayokong ipakita sa video na to na ako'y nagdarasal para hindi tayo mapulaan. Pagkatapos po nito, ako rin po ay nagpe-prayer. Salamat sa iyong paalala. Bago ako talaga mag-start, nagpe-pray muna ako at by guidance of the Holy Spirit. Salamat, Alexander yan. Salamat, Brother Mel. Ronel Joseph Montes, salamat, Brother Mel. Marami po tayong paraan para maligtas. Tama po ba, brother? Pahabol po. Yes, maraming paraan. Sabi nga, there are so many ways how to kill the dog. Maraming paraan para mo mapapatay ang aso. Maraming paraan paano tayo maliligtas. Correct. Walang problema dyan. Robbie Villaris, looking up next for episode ng Apologetica. Sana pumayag na si Bes. Yun ang hinihintay ko. Pag humarap ako kay Bes, siguro mas maganda ganitong attire. Para magulat siya. Kamukha ko si Ed Kaluwag. Kapag pala nagganito ako, no? Sino mag-aakala na si Brother Melchor ang kausap nyo? Okay. Okay, wala na po bang katanungan, brother and sisters? Kung wala na kayong katanungan, ay siguro hanggang sa muli. Cesar, duhay lungsod. Duha ka lungsod ni, duhay lungsod. Please for me, pray for me and family, brother. Mabuhay po kayo watching from Canada. Yes, I always pray. All Filipinos, OFWs, inside and outside our country, pinagdadasal po natin yan at ng simbahan. Salamat, mabuhay ka dyan. Ingat kayo dyan. Huwag ka mag-alala. God ay hindi natutulog. God never sleep. Nandyan lang yan sa tabi natin. Pinagmamasdan niya lang tayo at kailanman hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tayo lang ang nang iiwan sa Diyos. Chris Romsky, Bromel, bakit sa exorcism walang dokumentary ang simbahan? Yung video ba? Salamat po. Kasi kaya hindi yan dinodocumentary ng simbahan. Very critical yan na segments kapag dinocumentary mo. Tinatago nila yan dahil napakadelikadong bagay ang exorcism. Dahil kapag ikaw ay nanonood ng exorcism at ang pananampalataya mo ay mahina at may pagdududa, sasanib sa iyo yung nandoon sa mismong ini-exorcist, brother. Kaya ingat na ingat ang simbahan sa pagdodokumentary ng tungkol sa exorcism. Actually, nag-attend din ako, ilang beses akong umattend ng seminar yan, ng seminar ng exorcism. Meron din po akong alam. Actually, naka-encounter na po ako na papaano mag-exorcise, pero hindi naman ako exorcist priest at hindi ako pare. Deliverance ministry lang po.
Kaya mo rin po yan as a deliverance ministry ang magpalayas ng demonyo, pero dapat lagi kang nangungumpisal at dapat namumuhay ka sa presensya at sa grasya ng Diyos. Dahil kung hindi ka namumuhay sa presensya at grasya ng Diyos, huwag kang mag-a-attempt na mag-deliverance dahil baka pumasok sa iyo yan. Ganyan kakomplikado kung bakit ang simbahan ay ingat na ingat sa documentary, ang video ng exorcism. Mark Lawrence, salamat Brother Mel, mamaya ko pa panonoodin yung buong video sa YouTube. Sige lang, naputol nga, papagdugtongin na lang ni Brother yan, salamat. Konting tumbling na lang Brother, sa YouTube channel na tayo. Salamat po sa mga taong tumutulong sa atin, lalo-lalo na kami ngayon ay nasa lockdown na nagpadala. Salamat sa inyo. Hindi ko nasasabihin yung pangalan nyo. Nakakataba kayo ng puso. Sana marami pang mga katulad nyo ang mga natitira sa ibabaw ng mundo. Actually, hindi ko po yan sinasarili. Ibinibigay ko rin po. Mahirap na pong sabihin yung ginagawa ng tao. Tanging ang Diyos na lamang ang magsusukli sa inyo. Salamat sa inyo. You are mga cheerful givers. Sana dumami pa po ang mga katulad nyo. Hindi ko na kayo papangalanan. Salamat sa inyo. Okay, so wala na po bang tanong, brother and sister? Kung wala na tayong katanungan, hanggang sa muli na ating pagkikita sa mga darating ng mga araw. Ulit ko po, hindi po ito si Brother Ed Kaluwag. May nagpahabol pa. Sheila Cortez, andali mayroon na una. Mark Lawrence, salamat Bromel, mamaya. Okay, nasa Cheese Chris Romsky, kasi nakakainis yung mga skeptic Bromel. At hindi naniniwala, lalo na yung mga scientists, akala kasi nila mentality lang yung pasyente at walang nakikitang physical evidence. Unang-una, ang isang exorcist priest, hindi yan basta-basta nagbibigay ng exercise. Hindi yan nag-exercise kagad. Pinag-aaralan nila, maaring yung batang ito ay mayroong sakit na epileptic, merong problema o kaya nagdodroga. Hindi sila basta-basta nagko-conduct ng exorcism. Tinitingnan muna yung background ng bata na to, na baka ito ba ay may depresya sa utak, baka ito ba ay influensya ng droga or dumadanas ng depression. Doon po, ngayon pagka yun ay nila at nakita nila na wala namang ganon, doon na papasok yung titing nila na obsessed na ba, bago mag-possess yan, dadaan mo na sa oppression, obsession, hanggang sa dumating sa possession. Kapag nakita nila na possess na, doon na nila i-decide na magbigay ng exorcism. Napakadelikado po talaga niya. Hindi basta-basta ang pare na pag sinabi mo, uy, meron dun, ganyan, nangingisay, ganyan. Hindi basta ang pare naniniwala na possession. Maaring yun ay mayroong tinatawag na mentally disorder. Yung bata na yun ay may sakit na epileptic, kaya nanginginig, bumubula yung bibig. Pag-aaralan muna yun ang simbahan. Hindi basta-basta sumusubo ang simbahan. Thank you, Sheila Cortez. Salamat din sa iyo, Brad. God bless you, sister, sa iyong pamilya, sa iyong pagtingin dito. Adrian Patangi, bakit wala pong nagpa-practice ng exorcism sa ibang religion? Wala naman silang authority. Paano sila? Wala silang authority. Tingnan mo ang pastor pag nagpalayas ng demonyo. Bumabalik pa rin. Pero kapag pare ang nagpalayas, totally umaalis. Dahil nasa atin ang authority. The true church have authority to expel demons. Yan ang masakit na katotohanan para sa kanila. Okay? Ronel Ayosep Montes, waiting for next episode, brother. God bless us all. Yung mga topic natin, hindi natin pwedeng sabay-sabay yan sa isang live stream. Unang-una, bago ako nagla-live stream, nagpe-prefer muna ako ng mga talata na susuporta doon sa ating topic. Mahirap yung daldal, walang talata, di ba? Amen. Chris Romsky, salamat po. Manunod ka po ba ng movie na The Fatima? Yes, high school pa ako, napanood ko na yan. Bromel, marami na namang ibang sect na natutulog sa inyong movie na yan, sasabihin proud lang yan. Sa mga anti-Catholic, proud yan. Even ang mga skeptic, mga scientists na sumuri during the time ng miracle na convert sa Catholicism. Ang mga nagagalit sa Fatima, yan yung mga lahi ng ahas na tutuklaw sa sakong ng babae. Tandaan nyo yan, ang ayaw rumispeto sa mahal na Birheng Maria ay mga binhi ng ahas sa Genesis chapter 3 verse 15.
Chris Kromsky. Wala na po ba kayong katanungan? So, kung wala na kayong katanungan, meron pa. Waiting for next episode. Sheila Cortez, salamat. So, baka bukas, tingnan natin kung medyo maganda yung ating signal. Kanina, nakailang take tayo dito bago nagtuloy-tuloy yung signal. Yung unang take, binura ko. Pangalawang take, binura ko. Pangatlong take, meron medyo mahaba, naputol dahil may makukulit na tumatawag. Pang-apat, ngayon, okay na, tuloy-tuloy na. Pagdudugtungin na lang ni Brother Ryan Paayas yan. Isang magaling na tumutulong sa atin. Hanggang sa muli, kung maganda yung signal natin bukas, magkakaroon tayo ng topic at tema naman. Okay. Wala na po bang katanungan, brother and sister? So, kung wala na kayong katanungan, magpapaalam na po ang inyong abang lingkod. Ito po muli si Brother Melchor Manalili. Inulit ko po, hindi po ako si Brother Ed Kaluwag. Ako po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, purihin ng Diyos, purihin ang kanyang simbahan. Mag-iingat po tayo sa lahat, lalo na ang ating pamilya sa banta ng COVID-19. Salamat po. Glory to God. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Amen.